Whoever follows me will not walk in darkness. Magandang buhay at magandang oras mga katiats. Meron tayong natanggap dito na pagagandang marker nito. Mayroong mga big boulders at lahat ay halos may mga marka. Kaya maganda. Pero bago natin tatalakayin ito, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiats at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At shoutout kina Dennis Mordino, user UH2, Vince Biukama, Lito Kahade, kay Zafero, shoutout din kay Glenn Mario, James Kabat, kay Anthony Ray Labadan, shoutout kay Robert Amante, kay Jeric Manlumahay, Danny Flores, Ruben Bantula, Romel Hisulgon, shoutout din kay Jero Mendoza, Chris Awili, Alexander Hubay, Michelle Kulata, Marco Hungkulada, Edwin Halorin, kay Lampaso Pugiit, Pips Gilmar, Ronilio Sumundong, Princess King, and lastly shoutout kina Joseph Imperio, kay Roman Janitor, kay Rimsky TJ5 at kay Remilito Katamura, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Magandang buhay mga katiats. Meron tayong i-analyze dito, ating i-decode na mga markers na maganda. Okay, ito ay sabi ng katiats natin ay hugis pagong daw ito at naghaharap ito doon. Sana ay napicturan ng harapan ito, baka mayroong mga marka doon. Okay, so pwedeng tama si katiats na mayroong triangulation dito ng mga marker. Kaya nga lang wala tayong picture ng itong nasa unahan kung anong meron doon. Pero dito sa ito ay meron, at saka itong dito. Okay, atin muna tingnan ang iba pa. Ito, kung ito ay parte ng triangulation na yon, kung kasama ito ay final marker. Pwedeng nasa ilalim niya. Okay, kasi parang lapida na siya at meron siyang distorted na kanji signs. Okay, tingnan natin ang isa pa. Ito naman, kung kasama ito ay nagbabadya ito ng treasure inside the rock, kasi nakikita natin parang pinasakan lang siya ng mga bato, parang dumikit ang bato, parang semento. Kaya pwedeng chamber to na maliit at pwedeng may laman ng loob. Okay, so ang unang gawin dyan dito, kung kasama man to doon sa mga markers, ay butasin nyo ito, tanggalin nyo to para makita nyo kung anong meron sa loob. Okay, at kung wala ay tingnan ang likuran. Hukay ng kahit 2 meters sa likuran nito. Okay, so ito, dito muna tayo bago tayo dun sa main event natin na marker. So dito ay very distorted na talaga siya. Itong makikita ko dito ay ito eh. Ito yung makikita ko, nakaganito. At merong tunnel sign, ito nagaganyan. Itong dito ay guide yata ito ng direksyon niya. Kaya ang tingnan natin dito ay itong sign na tunnel. Ito muna, ito. Ayan. Bakit nagiging tunnel yan? Kasi ganito yan. Ang original niyan ay ganito. Nagaganyan yan, and then yan. So ang ibig sabihin yan, ito yung hukay. At ito yung kanyang layo at direksyon. So bali arrow yan dyan, ganyan. Kaya makikita nyo yan sa mga Yamashita arrows sa internet ng ganyan na sign, ay nakasulat na pa ganito, ganyan. Meron yan, kahit tingnan nyo sa inyong mga
codes ay merong ganyan. Okay, so ang direksyon nito, ito ay papunta dito. Yan. Ngayon, itong malaking parang T, parang nag-symbolize siya ng Takara. Ayan, no? Parang malaking T siya, nagaganyan. So, treasure siya, merong treasure. Pero ang sekreto ay narito sa itong tunnel sign kasi merong arrow ito. At ito rin, arrow way, lumiko siya dito. Kaya ito yung kanyang direksyon. Papunta siya dito. Ito naman papunta dito. So magkukross sila. Ito sa dito na point, mag-cross sila, magtagpo. Ngayon, ang hindi natin alam dyan ang distansya. Diyan tayo mahihirapan kung anong distansya. So kunin na lang natin ang best distances ng pagbaon. So 5 to 7 meters. Ang formula natin noon ay 357. So tinanggal ko lang yung 3. Pwedeng idagdag pa rin ito. So tatlong hukay kapag trial and error. 3, 5, 7 meters distance. Okay, so dito yan na banda. Ito na direksyon. Sundan nyo lang ito. Ito yung arrow way. Ito, nagtuturo ito, pero ang pinakadetalyadong pointer ay ito. So ito yung una natin. Pangalawang atake dyan ay tanggalin itong bato at hukayin ng baba niya. So kung ganito yan, i-drawing natin, ito yung bato. Kapag natanggal nyo yan, ay hukay na kayo sa baba niya. Ano bang lalim? So, kapag merong laman, 2 meters pa lamang ay meron na kayong makikitang mga signs. Kagaya ng mga basag na buti, plato at jars. At kapag merong ganyan na signs, giveaway ang nandyan at ang giveaway ay hanggang 5 meters to 7 meters lang. So, 4 meters meron ng giveaway. Kaya lang kapag kumapal ng lupa, nagiging 5 na siya. At kapag nag-landslide ang lugar ay magiging 7 meters. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko dyan. Punta na tayo sa main. At meron akong isingit dito mga katiyats. Ito yung nahagip ng kamera. Kanina nang inikot yung kamera. Itong dito ay parang natural yan. Pero itong dito, man-made talaga yan. Talagang matulis siya. Merong 2 dots. At saka dito ay parang may X. Kaya ito, arrowhead yan, papunta yan dito. 2 dots can be 2 meters or 2 feet. Maliit na dots yan, so pwedeng 2 meters yan. So tamang-tama, galing dito ay pwedeng ang 2 meters ay banda rito. Or baka nasa ilalim lang ng bato na yan, baka sucker deposit ito. Baka quick deposit na tinatawag. Kaya kung pwede nyong alisin tong bato na ito, itong parang may X, tanggalin nyo yan, pero detect nyo muna, baka merong laman ang bato. Okay, at saka nyo tingnan ang tinabunan yan nito dito sa under sa kanya, kasi yan ang tinuturo ng arrowhead. So pwedeng yung dalawang dot sa gilid ng arrow ay lalim. Ito pwedeng 2 meters ang pagkabaon lang dyan. Kaya alisin lang ito. At basagin din kung medyo pagpukpok nyo ng maso ay medyo hollow sound. Ay biyakin nyo mga katits. Ganda talaga ng ng site na ito kasi ang daming marka. Talagang nagkalat dyan ng ang sucker deposit, quick deposit, nagkalat dyan. Niluplok lang yan, sinuksok sa mga bato. Kaya tingnan nyo, bawat mga bato na may marka ang ilalim. Okay, itong dito,
parang crack lang yan, pero itong dito talaga marker yan. Okay. Ito yung napakaganda. Bakit ko nasabi? Ito mismo nagsasabi yan na treasure on the spot. Merong treasure sa palibot niya. Ngayon, saan ba ang pointer niyan? Ang pointer niyan ay ito. Baliktad siya. Narito ang butas niya. Ito. So kapag ganyan, ang ibig sabihin ay dito ang punta. Anong meron diyan? Tingnan nga natin. So ito dot tsaka line. So kapag ganyan, kapag ganito na merong dot tsaka line na ganyan, so punteriya niya ay ito na direksyon. So kagaya nito, tama nga at doon sa unahan, itong punta tayo rito, merong sign dyan, ito, tsaka ito, tsaka ito. So meron talagang tinuturo siya. Okay, blow up natin, palakihan natin konti para maklaro natin yan. Ayan, supot. Oh, ano ba ito? Parang ibon ah. So ito yung tinuturo. Naku, napakaraming marka dito. KTH. Letter U. Hindi ito foot marker. Ito ay letter U. Yan. So ang tinuturo niyan, meron siyang tuka dito. Parang ibon siya. Letter U na parang may tuka sa dulo. Tuka oh. Ganyan. So ang tinitingnan ng tuka ay ito eh. Yan na portion. At dito ay merong mga distorted na marka. Kaya pwedeng diyan nga ang tinuturo niyan. Dito nagsasabi treasure on the spot. Ang butas ay merong parang daluyan ng tubig ho ito, nakaganyan. So kapag ganyan ay pwedeng dito rin ang hukay. So dalawa ang hukay nyo dito KTH, dito at itong dito na portion. Maganda lang itong dito sa may U na kasi merong tuka ng ibon. Dito naman ay pangalawang maganda dahil merong treasure on the spot sign sa ibabaw. Okay, so yan yung yan yung tinuro nitong lines sa puwitan ng pagong. So ito yon. Ito yung view sa malayo. So papunta yan dyan. Ayan. So check nyo lang ito na portion. Lahat dyan. So number 2 yan. Yan yung number 2 natin na make that number 1. Napuntahan. Ngayon ang number 2 ay meron akong napansin na naman dito sa likod ng pagong. Ito ay hindi kasi nyo na picturean to eh. Square sign yan eh. Square hole. At merong ano ba yan na nakaganyan no? So kung nakaharap siguro yan, baka ganito ang sign dyan. Ganyan. So yan ay treasure under sa harap niya. So ito yung ating pangalawa. Dahil may square box at merong arrow to eh, pointer. So dito na portion, so wag masyadong dumikit sa bato. Dito lang. Dumistansya lang ng 2 to 3 meters. Wag masyadong malapit kasi hindi naman magukayang hapon ng malapit sa bato dahil ang bato ay gugulong. Kaya dumidistansya sila. Ngayon, merong dito ito malaking circle po. Kung trompa ito, so dito yan nakaharap. At yan din yung tinuturo ng square sign.
Okay, so meron tayong number 2, digging spot. Yung number 1 ay narito. Ngayon yung number 3, hindi natin yan masigurado. Pero pinupuntirya siya. Ito na ba to? Ng ulo ng pagong. So ang gawin dito, dahil hindi natin yan nakikita, ay gumamit na kayo ng detector or may detector. Sama nyo dyan kung meron kayong kaibigan na may detector at i-detect nitong bato na to. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga ka-TH. Maganda rin yan. Magandang marker yan. Legit markers. Kaya pwedeng meron dyan. Okay, hanggang sa muli ako magpapasalamat sa inyong lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.